Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mahigit 63 bilyong pisong pondo inilaan ng gobyerno para sa mga proyektong irigasyon sa buong bansa ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. City Government ng Baguio pinaplanong magbukas ng kadiwa ng Pangulo kada buwan na mabibilhan ng murang pagkain. Ika-50 anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia pinangunahan ng Pilipinas. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Naglaan ang gobyerno ng mahigit 63 billion pesos sa proyektong irigasyon ng NIA or National Irrigation Administration ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y anyay bahagi ng pagsusumikap ng administrasyon na iangat ang buhay ng mga magsasaka at paunlarin ang agrikultura sa buong bansa. Sa ginanap na NIA National Confederation of Irrigators Association sa headquarters ng NIA sa Quezon City ngayong araw, tiniyak ni Marcos ang prioridad ng administrasyon na patatagin ang produksyon ng pagkain, itaguyod ang kapakanan ng bawat magsasaka at palawakin ang irigasyon sa buong bansa. Binigyan diin ng Pangulo ang mga hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura tulad ng mga epekto ng sakuna at climate change at pagtaas ng gastusin sa produksyon. Binigyan pansin niya na 30% ng mga lupang pinapatubigan ang nangangailangan ng access sa irigasyon. Ayon pa sa Pangulo, malaking abala sa kabuhayan ng mga magsasaka ang kakulangan sa gumaganang sistema ng patubig. Makakatulong anya ang inilabas na pondo ng gobyerno para ipaayos ang mga kanal at sirang patubig at palawakin ang mga lugar na maaabot ng mga irrigation system. Kailangan ding magbigay ang gobyerno ng tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka para pantayan ang kanilang tiyaga, galing at pagkamaparaan. Ang NIA-NCIA General Assembly ay plataporma para sa pagsasagawa ng dialogo at pagtutulungan sa pagitan ng gobyerno at mga Irrigators Association. Pinaplano ng City Government ng Baguio na magsagawa ng buwan ng kadiwa ng Pangulo kung saan bibigyan ng pwesto ang mga magsasaka, maliliit na negosyante at tindero ng sariwang ani. Ayon kay Councilor Van Dicang, chairperson ng Committee on Market, Trade and Commerce, layunin ng lungsod na umalalay sa mga kababayan nilang may maliit na negosyo, katuwang ang mga pambansang ahensya ng gobyerno. Matutulungan din mailapit ang mga magsasaka, mangingisda, negosyante at agripreneurs sa mga mamimiling naghahanap ng murang pagkain at iba pang bilihin. Plano nilang maibaba ng 10% ang presyo ng mga bilihin sa kadiwa kumpara sa mga tinda sa palengke, lalo na kinukuha ang mga tinda ani direkta mula sa mga producer. Ginaganap ang kadiwa ng Pangulo sa Baguio sa Igorot Park tuwing huling linggo ng buwan. Sa ngayon, nagtitinda ang mga lokal na tindero at producer sa Kadiwa Store na itinayo noong ng Department of Agriculture sa Slaughter Compound sa Baguio City. Pinaplano rin ng Bureau of Jail Management and Penology na sumali sa mga susunod na kadiwa para makapaglako ng sarili nilang paninda ang mga persons deprived of liberty. Pinangunahan ng Pilipinas ang ika-50 anibersaryo ng pagpirma sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia or TAC, ang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN. Sa kanilang Facebook page, inilabas ngayong araw ng Department of Foreign Affairs ang 50th anniversary logo bilang bahagi ng paggunita sa pagdiriwang ng TAC. Hango sa pambansang bulaklak ng bansa na sampagita, ang disenyo nito ay nagsisimbolo sa pagkakaibigan, malinis na intensyon, kababaang loob, pag-asa at mainit na pagtanggap na siyang isinasa puso ng ASEAN. Matatandaang isa ang bansa sa orihinal na lumagda sa kasunduan kasama ang Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand noong 1976.
Sa loob ng 5 dekada, nagsilbi ang TAC bilang modelo ng ASEAN sa payapang pakikipag-ugnayan na nakaangkla sa mutual respect para sa soberanya at integridad ng mga teritoryo, mapayapang dialogo ng mga bansa at marami pang iba. At sa balitang pangkalakalan, pinaigting ng Department of Agrarian Reform or DAR ang kakayahan ng mga magsasaka sa Nueva Ecija na harapin ang epekto ng climate change. Sa pamamagitan ng paglagda sa Memorandum of Agreement or MOA, pagtitibayin ng DAR at ng mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations or ARBOS ang pagpapalakas ng produksyon at protektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Eden Ponyo ang pirmahan ng MOA kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsasalin ng mga pulisiya ng gobyerno upang maging ganap na aksyon para sa sektor ng agrikultura. Bukod sa pirmahan, nagkaloob din ang DAR ng mga farm machinery and equipment sa mga ARBO na makakatulong sa pagbangon nila mula sa pinsalang dulot ng mga nagdaang kalamidad. Alinsunod ang mga hakbang sa direktiba ni DAR Secretary Conrado Estrella III na isulong ang climate-smart agriculture at tiyakin ang tuloy-tuloy na suporta sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Samantala, binigyang diin ng Federation of the Philippine Industries or FPI na ang malapit na koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno ay tutugon sa issue ng smuggling sa Pilipinas. Sa ginanap na Monday Circle Forum sa isang hotel sa Mandaluyong City, binanggit ni FPI Chairman Emeritus Dr. Jesus Aranza ang mga balita tungkol sa mga matagumpay na operasyon kontra smuggling sa bansa. Naging bahagi sa aktibidad ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Bureau of Customs or BOC at mga lokal na pamahalaan. Saad ni Aranza, ipinakita ng mga operasyon kung ano ang magagawa kapag nagtulungan ang mga ehensya ng gobyerno maging ang mga nasa pribadong sektor. Nakipagkita rin si Aranza sa mga opisyal ng BOC upang tumulong sa pagbalangkas ng isang programa upang mapalakas ang kampanya ng pamahalaan kontra smuggling. Ang hakbang anyang ito'y kailangan sa pagsalba sa mga lokal na industriya gaya ng textile at tire sector. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.